Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Monse. Ang buhay po ay regalo ng Diyos, kaya dapat tayong magpasalamat na tayo pinagkakalooban pa niya ng buhay na ito. Gayun din po ang mga mahal sa buhay na nagbibigay ng lakas at tatag sa atin upang patuloy na mabuhay ng makabuluhan. Sa araw na ito, samahan po niyo ako sa pagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa kaloob na buhay. Kaya nga po mga kapatid, ipagdiwang natin ang buhay na ito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, atin po munang pagsisihan sa mandali ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa isa't isa upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinadakila mo ang obispong si San Alberto sa pagtatambalan ng karunungang likas sa tao at pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mong mapanghawakan namin ang itinuro niya upang sa pag-unlad ng kaalaban ay marating namin ang kaibuturan ng pagkakilala sa iyo at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon, at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala.
Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at ang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol nyo ang inyong sarili sa araw ng paghukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo ay matuto. Ang salita ng Diyos. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Kunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humayaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya at sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus,
tumindig ka at humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa akin po mga kapatid na pari, sa mga kamag-anak ng ating may karawan, sa kanyang mga kaibigan, at sa nagdiriwang ng kanyang karawan, na kagabi po kami ay magkasama sa hapagkainan, and I was the one last na lumabas sa pinto. Sabi niya ay, pwede bang ikaw ang mag-homily bukas? Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po mag-retire si Monsignor Oca, siya po ay naka-assign sa St. Francis sa Sariaya. At sa tuwing kami po ay nagkikita, lagi po niyang sinasabi, I will retire. Kasi yun yung kanyang huling parokya na pagsisilbihan as parish priest. But I will never get tired whenever the diocese will call me. Sa pagtuturo, sa pagmimisa, sa paggagawad ng sakramento, basta't ako'y tinawagan, ako ay darating dahil ito daw yung kanyang pagpapasalamat sa simbahan, sa sambayanan, na nagkaloob din sa kanya ng maraming biyaya, lalo na yung biyaya ng bukasyon sa pagkapari. Ito pong pagpapasalamat ang isa sa mga diwa ng ating pagdiriwang ngayon. Ang pagpapasalamat ni Monsignor sa kanyang sa biyayang buhay na kanyang tinatanggap, at pagpapasalamat din po ang tema sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa po ay pinapalalahanan ng Panginoon ang mga hari na pinili upang maglingkod sa sambayanan at ang magiging paraan nila ng pagkilala sa biyayang ito ng pagpili at pagpapasalamat sa Panginoon na pinili sila bilang hari ay ang pagpapahalaga, yung pag-unawa sa pinagagawa sa kanila ng Diyos. So yung pagpapasalamat po ay hindi lamang sa salita, lalo tigit sa kanilang pagtupad sa kanilang misyon at responsibilidad. Sa Ebanghelyo po ay may 10 kitongin na sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Sila po'y sumigaw dahil ayon sa batas, kapag ikaw ay may sakit, may ketong, you should have at least 50 yards distance away from others para hindi ka makahawa. Sila po'y sumigaw sa Panginoon at sabi ng Panginoon ay, humayo kayo, pumunta kayo sa pari. At habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Pero, ang tanong po ng Panginoong Jesucristo, hindi ba't 10 ang gumaling? Asa ng siyam? Bakit isa lamang ang nagbalik na sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos? Nakakalungkot pong isipin minsan na kapag nga naman natanggap na natin yung biyaya, nakuha na natin yung biyaya, yung ating gusto, ay nakakalimot tayong magpasalamat. Kaya po, pinapaalalahanan tayo ngayon ng Panginoon ng pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat po ay isa daw salita na nagsasaad ng laman ng puso, na mayroong pagkilala sa biyayang natanggap at pagpapasalamat sa biyaya na pinagkaloob ng nagbigay. Sa lahat po tayo,
Sa ating pagpasalamat, kinikilala natin ang Diyos na nagbigay ng buhay, nagbigay ng mga biyaya sa ating buhay. At sabi nga ho ni Monsignor kanina, yung regalo ng buhay sa Kanya at yung mga mahal sa buhay na nagpapalakas at patuloy na nangangalaga sa Kanya. Kinikilala natin ang Diyos sa mga ipinagkakaloob sa atin, sa pagpapahiram sa atin at pagkakatiwala ng napakaraming biyaya. At yun nga po yung mga biyaya ng buhay, biyaya ng misyon, ng responsibilidad, biyaya ng bukasyon sa pagkapari, at biyaya na mayroong sambayanan na pinapastol. Atin po itong kinikilala, laman ng ating puso, kaya tayo ay nagpapasalamat. At ang pagpapasalamat daw po ay hindi lamang iisang beses. Ito daw po ay habang nabubuhay, katulad ng ginawa ng isang bumalik, siya ay umaawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa atin pong natatanggap na biyaya, paano ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? Paano ba ito nagiging ganap at malinaw sa ating buhay? Paano nga po ba nagpapasalamat si Monsignor sa maraming taon ng kanyang buhay dito sa mundo? Dalawang bagay po ang nasaksihan ko. Una, yung kanyang pagtuturo. Ako po ay estudyante ni Monsignor at yung ilan din sa mga pari. At siya lagi po niya sinasabi, when you become priest, di ko lang ho alam kung tanda pa niya, when you become priest, love your people, especially those who are in the periphery. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa kanyang sambayanan. At magpahanggang ngayon, he would always ask me, kumusta na ang iyong mission station? Kumusta na ang iyong ministry? Kumusta na ang iyong buhay pagkapari? Kaya habang ngayon, tinuturuan pa rin ho ako at maging ang mga batang pari ni Monsignor. Ikalawa, na aking nasaksihan kung paano siya magpasalamat sa buhay, ayun po kanyang apostolate. Nung po ako'y seminarista pa, ako'y nakakapag-drive kay Monsignor. At kapag siya ay may tawag na natanggap mula doon sa grupo na kanyang tinutulungan at ginagabayan para mag-alaga ng mga cancer patients, iba ho, taga dito sa katedral, ay he would stop whatever he was doing, tatawagin ako at magpapadrive, puntahan natin yung may sakit at bigyan natin ng mga sakramento na kanyang kinakailangan. So yung pagpapasalamat ay hindi lang po sa kanyang salita, sa kanyang pananalangin, yung pagpapasalamat ay kanyang isinasabuhay. At ganito rin ho, yung panawagan sa atin, sa dami ng ating natatanggap, sa dami ng biyaya, sa pagkilala natin sa Diyos, ito ho'y dapat ating isinasabuhay sa paglilingkod sa ating kapwa. Tayo po ba ay bumabalik sa Kanya na sumisigaw ng papuri, o tayo rin ay katulad ng siyam na nakalimot matapos matanggap ang maraming biyaya? Ito po yung balakid, yung pagiging ungrateful. Many times, we are ungrateful people. Halimbawa po yung matagal tayong tinuturuan, matagal tayong inakay, ginabayan ng mga taong nakapalibot sa atin. Those who help us, those who raised us up, and those who uplifted our spirit nung tayong mga babang-baba ang kalooban. Yung ating mga kaibigan, yung ating mga magulang. Pero bakit nakakalungkot mang makita, may pagkakataong tumatanda silang nag-iisa at hirap na hirap, solo at nalulungkot. Nakalimot ba tayo magpasalamat sa kanila? And many times we are ungrateful to God. Nalilimutan nating kilalanin yung biyaya, balikan siya na lagi naghihintay dito sa simbahan.
kung saan una tigit sa lahat, tinanggap natin at tinatanggap natin ang mga biyaya ng sakramento, biyaya ng kaligtasan, lalo tigit sa banal na misa. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating misa, sa pagpapasalamat ni Monsignor sa kanyang buhay, at sa ating ding pagpapasalamat sa mga biyaya ng ating natanggap, let us always remember the quote na laging sinasabi ni Monsignor Boy, "The mark of a Christian heart is a grateful heart." Tayo man ay retired, kayo man ay retired, let us never get tired. Katulad doon ni Monse, kapag tinawagan ng opisina ni Ate Lorna, ni Monsignor, may schedule po kayo, siya po ay paparito. It's either 6:30, 8 o'clock, ng maga kapag linggo, o kaya ay kapag kami nasa retiro, siya po yung narito sa katedral, nagmimisa, nagbibinyag, nagpapakumpisal. Hindi po siya napapagod bilang pagpapasalamat niya sa biyaya ng buhay at bukasyon. Gayun din sa ating mga tinanggap na biyaya, atin po silang ipagdasal, kilalanin, pasalamatan ng Diyos at ang ating mga mahal sa buhay na siyang tumulong, gumabay at nagpapalakas sa atin. At tuwing linggo, tuwing piyestang Pangiling at sa araw-araw ng misa, sana po ay bumabalik tayo dito sa simbahan, umaawit ng papuri sa Diyos, naninikluhod at nagpapasalamat sa mga biyaya ang ating tinatanggap. Ang lahat po ay magsitayo. Labis na mapagbigay ng biyaya, kagaling at kapatawaran ang Panginoon. Subalit pinagwawalang bahala natin ang mga ito, nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Ito po ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang purihin at pasalamatan ang Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kininiya tayong bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa atin pong mga pansariling intensyon, buong tahimik nating idulog sa Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Yung pong nais na mag-alay, mangyaring tumayo na po sa gitna.
para po sa pag-aalay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kay San Alberto ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alberto ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo.
Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naglahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Alberto at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa aming mga tahanan at bayan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan o anumang aksidente sa buhay at mabibigat na karamdaman. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, at ito rin po ang sinasabi mo sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ng
Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa ikapagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Mapapalad tayong inaanyayahan niyang dumulog sa piging ng kanyang buhay at pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Alberto ay maipahayag namin at ang itinuturo niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Mangyaring pumunta po dito sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At isusunod na rin po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Manyari pong itungo ang noon ng mga magpapabasbas. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, mapasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo po sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin po ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin po ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabing sa pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itaas po ang mga religious articles para mabasbasan. Naway gawa na ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at sa paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, humay tayo mapayapa, paglingkod at mahalin ng Diyos at ang ating kapwa. Salamat sa sa Diyos. Ay,